Ka-Igov, kamusta? May national ID ka na ba, pero wala ka pang digital version nito? O gusto mo lang gamitin ang eGov PH app para sa ibang government transactions, pero hindi ka pa nakakapag-register? Huwag kang mag-alala. Sa video na to, gagawin nating digital ang national ID mo gamit ang eGov PH app. Sasamahan kita step by step hanggang matapos. Madali lang yan. Pagkatapos ng video na to, may eGov PH account ka na, verified, at may available ka ng digital national ID gamit ang eGov PH app. At kung wala ka pang national ID, huwag kang mag-alala. Magkakaroon ka pa rin ng account na yon at sasabihin ko sa'yo saan magparehistro. Ituturo ko rin ang mga do's and don'ts para maiwasang ma-disapprove ang inyong application. Mahalagang paalala, ang mga detalye ni user at digital IDs na ipinapakita sa videong ito ay sample lamang. Fictional ang pangalan at lahat ng detalye at ginagamit lamang para sa educational/tutorial purposes. Ang lahat ng features na ipinapakita ay makikita sa actual na eGov PH app. Ang channel ay independent at hindi opisyal na channel ng eGov PH o DICT. At tandaan, ang eGov PH ay hinding-hindi hihingi ng MPIN o OTP sa tawag o text. Kung may humingi, scam yon. Bago tayo magumpisa, ihanda mo muna ang tatlong bagay. Isang valid ID, ang iyong personal at active na email, at ang cellphone number mo. Okay na? Simulan na natin. I-download ang eGov PH app sa Google Play Store kung naka-Android ka, Apple App Store naman kung naka-iPhone ka. After ma-download, i-open ang eGov PH app. Sa unang screen, itap mo ang sign up. Ilagay mo ang buong pangalan mo at ang email address mo. Siguraduhing tama ang spelling, importante yan mamaya. May ipapadalang code sa email mo. Buksan mo ang email, kopyahin ang code, tapos i-enter sa app. Kung wala sa inbox, tingnan mo ang spam folder. Minsan nandun lang siya. Susunod, ilagay mo ang mobile number mo. May matatanggap kang OTP sa text, yung 6 na numero. Ilagay mo rin yon sa app. Ngayon, gumawa ka ng 6 na digit na MPIN. Ang MPIN ay parang password ng account mo. Ito ang gagamitin mo tuwing maglo-login. Pumili ng madaling tandaan, pero wag yung sobrang obvious. At wag na wag mong ibibigay kahit kanino. May account ka na, pero para magamit lahat ng services, kailangan mo munang i-verify. Sa home screen, itap mo ang Verify Now. Punan mo ang personal info, citizenship, birthday, at kumpletong address. Susunod, ang face scan o selfie. Dapat maliwanag ang lugar at nasa loob ng bilog ang mukha mo. Mga dapat tandaan, sa verification process, huwag magsusuot ng cap, salamin, sunglasses, o colored contacts. At huwag ding gagamit ng filter. Mukha mo talaga, walang takip. Kung hindi nag-verify agad ang face scan, huwag mabahala. Okay lang yan, may pangalawang paraan. Itap mo ang Submit Valid ID. Piliin mo ang uri ng valid ID na meron ka at siguraduhing tama ang iyong pinili. Halimbawa, kung PhilSys ID ang gamit mo, piliin mo talaga ang PhilSys. Tapos, iscan mo ng malinaw ang harap, tingnan mo kung hindi malabo ang litrato. Kapag malinaw na, itap ang checkmark. Pagkatapos, ang eGov team ang magre-review ng application mo. Umaabot to ng hanggang 7 business days, kaya konting tiyaga lang. Pag-approve, verified ka na at magagamit mo na lahat ng government services na available sa app. Na yung verified ka na, tingnan natin ang Digital National ID mo. Sa home screen, itap mo ang Digital ID icon sa ibabang gitna. Dito lalabas ang Digital National ID mo at iba pang digital IDs. Pero importante mo itong malaman. Ang eGov PH ay ipinapakita lamang ang record mo mula sa PSA. Hindi ito gumagawa ng bagong ID. Kaya kung may PhilSys record ka na o National ID card, malamang lalabas agad yan. Minsan, ilang minuto lang. Pero kung bago ka palang nagparehistro, may hihintayin pa. At kung walang lumabas, may dahilan yon. Maaaring mag-reach out sa support team ng eGov PH. Ito ang pinaka-importante. Pakinggan mong mabuti. Dapat tugmang-tugma ang pangalan at birthday mo sa nakalagay sa ID mo. Kung may enye, gamitin mo talaga ang enye. Isama ang suffix tulad ng junior, senior, the second, o the third. Siguraduhing hindi expired ang ID at tama ang ID type na pinili mo. Yan ang dahilan number 1 ng rejected o delayed na account. Kaya dublihin mo ang ingat dito. Ayan, ang dali, di ba? Kung na-stuck ka sa alinmang step, i-comment mo. Baka matulungan kita. Sa uulitin mga ka-eGov, salamat.